mom in South Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Meron akong kupal. Naging kupal yung kupang yun. Kahit sobrang laking bagay na may fresh delivery ang kupang. So, nakabili ako ng milk, blueberries, peaches. Dito sa Korea, common na dessert is fruit. So, hindi kami nawawala ng prutas dito sa bahay. And then, bumili din ako ng nipple pad na very useful for me na hindi naman boobsy. Mas komportable na nipple pad yung gamit ko. For me, bihira na akong mag-bra since naiinitan kasi ako. Tsaka, yung B1 and B2 ko hindi naman malaki. So, carry na yung nipple pad. Etong nabili ko, slim and waterproof. Ganito yung tsura niya to, netizens. Bumili din ako ng sanitary pads. Alam nyo ba, dito sa Korea, merong sanitary pad allowance ang mga female students. Si Ina nag-avail ba nun? I think hindi. Ewan ko ba dun sa batang yun? Ayaw niya mag-register. And then lastly, ito yung nabili ko, roll tissue. This is a must. Okay, ayusin ko lang to, netizens. Huwag niyo muna akong iwan, ha? Diyan lang kayo. To netizens, kumusta kayo? Ako, I'm feeling great today. Alam niyo ba, parang feeling ko normal yung araw ko ngayong araw na to. Kasi, ilang weeks akong hindi nakapag-scrub. Ang bilis ko kasing mapagod. So, kahit yung paghilod, hindi ko magawa ng maayos to, netizens. So, yung katawan ko parang ang light-light ng pakiramdam ngayon kasi nakapaghilod ako. Natanggal yung mga libag ko. And then, eto pa to, netizens. Nagawa ko ng maayos yung kilay ko. Tingnan nyo. Yung hindi ako nagkakamali ng pagkilay. Kasi ang totoo, struggle yun sa mga may hyperthyroidism. Nanginginig yung mga kamay natin, di ba? And then, eto pa. Nakapag-mascara ako ng maayos. Yan o. Yung hindi nag-smudge kasi maayos yung grip ko. Praying na magtuloy-tuloy. And nag-take in effect na yung iniinom ko na gamot. Although may palpitations pa rin, pero at least hindi na kasing dalas nung mga nakaraang linggo. So, thank you, Lord. And thank you to netizens sa prayers nyo. Kasi, simula nung shinare ko, yung hyperthyroidism ko, ang daming nagko-comments, ang daming nagme-message sa akin na isasama ako sa prayers, na in Jesus' name, I'm healed. So, talagang very powerful ang prayer, no? So, thank you so much to netizens. Magtupi lang ako to, netizens. Naku, kailangan ko nang palitan yung bumbilya sa dining. Nagfi-flicker na. May nagtanong, bakit hindi na ako nagva-vlog sa farm? Sa ngayon, to netizens, hindi pa ako nakakabalik sa farm since mahina yung katawan ko, lalong-lalo na sa biyahe. And pag nagpunta kami sa bahay ng biyanan ko, nahihiya ako na hindi ko milos. So, usapan namin mag-asawa, magpapahinga muna ako and magpapagaling bago bumalik sa farm. Actually, si Alex lang ang tumutulong ngayon sa apple picking. I think kapag nagtuloy-tuloy yung magandang kondisyon ng katawan ko, makakasama na ako kay Alex sa pagbisita sa farm. May nagtanong, bakit upload ako ng upload pa rin sa YouTube? Bakit hindi ko na lang ipahinga? Ang totoo, 1 week advance yung upload ko.
para meron talaga akong enough na pahinga and hindi ako pressured sa pag-upload. Knowing myself, nakaschedule yan to netizens. Ganun ako kaayos magplano ng mga bagay-bagay sa buhay ko. So, meron talaga akong pahinga to netizens. Hindi naman ako napapagod sa pag-upload. Kasi, ang ginagawa ko naman dito sa bahay, part talaga ng everyday life ko. Yung pagluluto. And yung ibang mga gawaing bahay, tinutulungan naman ako ni Alex, Sina, and Ijun. And ang vlogging naging part na ng life ko for almost 7 years. It's something na hindi ko mag-give up. Thank you sa concern, thank you sa support, and thank you kasi nandyan lang kayo. Sabi ko sa inyo, 'di ba? Madami na ding nabago sa routine ko. Hindi ko na talaga sinasagad-sagad. So, relax lang kayo dyan, to netizens. Samahan niyo ako sa healing journey ko. Ang dami na nating pinagsamahan, to netizens. Ilang seasons na. Tapos na ang summer. This time, autumn naman. Kasama ko pa rin kayo. So, sobrang thank you. Tapusin ko lang to ha. Diyan lang kayo. Kain tayo blueberries to netizens. Ang blueberries daw, isa sa pinaka-healthiest fruits. Kaya madalas na akong bumili ng blueberries kahit masyadong mahal. Anong favorite fruit niyo to netizens? Ako, melon talaga ang all-time favorite ko. Pero nung nakarating ako dito sa Korea, naging favorite ko na ang peach. Wala kasing peach sa Pinas, di ba? Nasabi ko sa inyo na i-share ko yung story bakit muntikan na kaming mag-divorce mag-asawa. Sabi ni Alex, i-share mo na lang paano natin naayos yung marriage natin. Huwag na yung problema natin before. So, yun yung i-share ko sa inyo to netizens. In general, ang mga Korean husbands, ang iniisip nilang role nila sa family is to provide. Basta well-provided, iniisip nila perfect husband na sila, na okay na yon. Pero kasi, di ba, as a wife, meron din tayong needs. Alam niyo yun, yung alaga ng asawa. Kasi, before tayo maging magulang, naging boyfriend, girlfriend, husband, wife muna tayo before tayo maging mom and dad eh. So what we did, para hindi tuluyang masira ang marriage namin, nag-sit down kaming mag-asawa. Pinag-usapan talaga namin lahat ng kailangang ayusin sa marriage namin. And then, isa-isa naming inayos yung pagkukulang ng isa't isa. Kaming mag-asawa, hindi kagad kami nag-give up. Lalong-lalo na si Alex. Kasi ako ang nagsabi sa kanya na gusto ka na ng divorce to netizens. So parang dun na buhusan ng malamig na tubig si Alex eh. Yung mga bagay na dating ginagawa niya, tapos after marriage hindi niya na ginagawa, ginawa niya ulit. Tapos, naging consistent si Alex to netizens. Ginawa niya lahat para ma-save yung marriage namin. Ginawa niya lahat para ma-keep niya ako. And ginawa niya lahat para maging maayos ang relationship namin and ang family namin. Pero syempre, nag-effort din ako para mas maging maayos ang relasyon naming mag-asawa. Ngayon, masasabi ko na mas healthy, mas happy, and solid talaga yung marriage ko.
with Alex, and yung family namin, it's unbreakable. Kung anong meron kami ngayon, mag-asawa to netizens, pinaghirapan din namin yun. Naiinis ako sa Anong natutunan ko sa nangyari sa aming mag-asawa? Kung may problema, pag-usapan, maglaan ng oras para pakinggan ang isa't isa, and you have to work hard to make your relationship work. And nagpapasalamat ako sa asawa ko and sa sarili ko kasi pinili naming mag-asawa na hindi mag-give up to save our marriage, to save our relationship, and to save our family. Para sa mga couples na feeling nyo your relationship or marriage is falling apart, kung afford nyo ang marriage counseling, umattend kayo. Kung hindi naman, there are ways kung paano nyo masasave ang relationship nyo or ang marriage nyo. You have to make a firm decision kung ilalaban nyo pa or hindi na. Pero kung sinasaktan kayo to netizens, physically, emotionally, mentally, as in, kung gano'n ang sitwasyon nyo, you have to leave right away to netizens. So, non-negotiable yan. Kapag talagang may abuse, run away. Move on. Hindi yan love. Hindi nyo yan dapat ipaglaban. Ang swerte ko talaga kay Alex kasi very calm. Hindi nananakit si Alex. Kahit gaano siya kagalit, hindi talaga. Yung tampo-tampo, dinadaan ko na lang sa biro. Kasi sa amin mag-asawa, ako lang naman matampuhin. Ako kasi, pag nagtatampo, sinasabi ko sa asawa ko, nagtatampo ko sa'yo kasi ganito. Si Alex naman, ay ganun ba? Sorry. Ganun. Tsaka malambing yung boses. Pag nag-sorry ang asawa ko, hindi. Tapos, kapag hindi niya alam na meron siyang nagawang mali, sasabihin niya, ay, pasensya ka na, hindi ako aware. Thank you, kasi sinabi mo sa akin. At least, magiging careful na ako next time. Ganun. So, sa mga singles dyan, to netizens, please, ipagdasal nyo yung makakasama nyo habang buhay. Si Alex, pinagdasal ko yan. Hiniling ko sa Quiapo. And buti na lang, siya talaga yung binigay ni Lord sa akin. Kasi kung nag-working relationship ko sa Pinoy, hindi Koreano yung asawa ko, and hindi si Ina and Nijun yung mga anak ko. Thank you, Lord. Kayo, to netizens, naisip nyo ba na makipaghiwalay na sa asawa nyo? Or sa partner nyo? Anong dahilan? So, nagsabi ba kayo na gusto niyo na makipaghiwalay? Anong reaction nung sinabi niyo yon? Naayos niyo ba? Or talagang tuluyan na kayong naghiwalay? Sa story namin mag-asawa, naayos namin. Until now, kasal pa rin kami. Until now, ako pa rin naglalaban ng damit ng asawa ko. Char lang. Until now, nasa Korea pa ako. Char. Anyway, dyan lang kayo to netizens, ha? Easy on me, baby. Let the evening take its time. I just wanna thank Anne for sending me food. Thank you so much, Anne. Napaka-sweet mo talaga. Si Anne din po ay isang to netizen, and siya din yung nagpadala ng donuts last time. Wow! This one is Uyan Pusam and Makuksu. Wow, thank you, Anne! Medyo nakabawas ako ng trabaho ko ngayong araw na to, and
makakakain ako ng masarap. Masarap kasi hindi ko luto. Dumating na si Alex, pero lumabas ulit siya para ipa-after service yung sasakyan. Hintayin ko na lang siya, sabay na kami mag-dinner. Sila kayo. Alex is home. Ito pala yung pambukas. Wow! Thank you so much, Anne! Kain tayo! Ito yung busam. Kain tayo. Nabuo na yung makbukso. Let's eat! Kain lang kami to netizens. Si Ina and Ijun bisa sila. So wala sila sa vlog ngayong araw na to. See you sa next vlog to netizens. Bye! Love you!